kasama natin ang very snappy at talagang patuloy ang kanyang pag-iikot at makakuha tayo ng update at siya na ngayon ang kasalukuyan commander ng Provincial Mobile Company. Siyempre si Sir Colonel Edwin Gutierrez Tabora. Colonel, pwede ba kami makakuha ng update kaugnay doon sa inyong accomplice ay kakaupo lang ninyo may nasabat na kayo na talagang patuloy na serbisyo para sa inyong paglilingkod dito po sa lalawigan ng Maguindanao del Sur, Colonel? Yes sir, once again, good afternoon. Nagsimula po yung operation po namin ng bypass operation sa anti-illegal drugs dito po sa Barangay Braros, Dato Hanggal Magtimbang. Kasi for the information of everybody, dati po kasi akong naging hepe ng Provincial Drug Enforcement Unit. So itong mga ganito po is kabisado na po natin yung mga galawan po dito. So ngayon po is 2 araw po namin ito na sinurveillance. Sa pangatlong araw po is nakuha namin itong target namin at mayroon din kaming nakuha in possession sa kanila kasi nagkaroon kami ng binaybas natin, bumili kami sa kanya. Sino up meron siyang dalang suspected na methamphetamine hydrochloride, yung tinatawag natin na shabu. Ito nga po ay na-turnover at ito ay inimbestiga na rin ng Dato Hanggal Magtimbang investigator on case. Yun nga po, na-turnover na po sa kanila yung kaso. Sir, dito po sa inyong nauli at talagang pinaghirapan ng inyong mga tauhan at upang masawata itong pagbibenta ng mga drogista na ito, yung drug operation. Anong value nito, sir? Ilan value ito, sir? At ito ay sa first time na duty nyo ay naka-accomplish na kayo ng ganito? Hindi ko po kasi masakto na kung magkano po yung halaga ng samsam po namin. Pero kasi yan, ito is ang pwede lang ko kasi pwedeng magsabi nito is yung forensic group kasi sila lang po yung authorized na magtimbang, mag-estimate kung magkano. Kasi yan, ito is dadaan pa kasi ito i-examine ba ito ba talaga ay shabu o ano pa tong items na nakuha namin. Hanggat wala pa pong result galing po ng PNP Crime Lab po is hindi po kami makakapagsabi kung magkano at saka anong klaseng droga po yung nakuha po namin sa 2 suspect. Sa inyong pag-uupo, sir, nakikita namin tuloy-tuloy ang inyong pag-visit o pag-ikot sa 24 municipality dito po sa Maguindanao del Sur. Baka may mga mensahe kayo, lalong-lalo na kayo ay 24/7 na pwedeng tawagan at pwedeng lumapit kung sakaling may mga anomalya katulad nito mga Jamaah Islamiyah o ano pa mang grupo at ibang mga masasabi natin mga drogista o nagbenta ng drug operation, sir. Ayun sir, kasi kailangan kasi natin palakisin yung kampanya laban krimen at saka laban sa illegal na droga. Kaya ginagawa po natin na kailangan po natin na mapasyalan yung mga platoons na naka-under po sa akin, yung nandito po sa first platoon, second hanggang fourth platoon po. Yung fourth platoon po natin ang saktong location niya is dito po sa may Pagalungan. Yung third platoon po naman natin is nandito po sa Buluan. At yung second platoon po natin is dito po sa may Kamasi. At yung first platoon po natin ay nandito po sa Sharipagwag. Pero sila po is meron silang kanya-kanyang box o may kanya-kanyang area of responsibility nila. Kung ilan po yung mga bayan na pwede nilang i-cater. Colonel, samantalahin ko na rin totally malapit naman din itong kaunahan na eleksyon at kung saan po ito ay inaabangan ng taong bayan at marami rin nagsasabi sa atin doon sa unang pinos natin sa inyong pagbabalik ay talagang muling nabuhay ang kanilang saloobin dahil kayo po ay talagang nandiyan kayo lalong-lalo na kung pagdating sa mga anong mga problema ay andang pumunta kagad kahit anong layo. Baka may mga mensahe kayo, Colonel, na ito ikaw na eleksyon pa naman ng member of parliament, sir, Colonel. Opo, ang mensahe ko po, hindi lang po ako, the whole PNP is kailangan po na maging mapayapa po itong parating na Bangsamoro parliamentary election kasi nga po ito ay first time na magkakaroon po tayo ng election po dito. Alam din natin na
ilang beses na rin dapat sila mag-conduct ng election pero may mga nangyari na hindi po natuloy. So, kailangan po yung komunidad po natin, hindi lang po yung PNP, yung military, kailangan mas okay yung community na nakipag-ugnayan po sila sa PNP kasi unang-una po, lahat po ng ginagawa ng mga sa community, mga civilian, hindi po namin kayang mabantayan yan kasi yun nga po is hindi sapat po yung strength ng Philippine National Police. Ikumpara po natin sa population ratio ng community. Napaka-malaking bagay po na kami po ay matulungan ng community para sa ganun po naman is mabigyan po namin, maaksyonan po namin kung ano po yung nararapat na pwede namin maitulong at gawin. Lastly, Colonel, medyo challenge. Anong pakiramdam at kayo naman po inaanganong dati at sa inyong pagbabalik ngayon, anong mga challenge na gustong ipadama sa ating lalawigan ng Maguindanao del Sur? Opo, ang challenge po dito is patatagin po natin yung ugnayan ng pampulisya at saka komunidad. Para sa ganun po is yung public order at yung public safety po ng mamamayan ay matugunan natin at ito po ay mas maganda po na maaksyonan agad kung ano po yung mga pwedeng may tulong po natin sa mamamayan ng Maguindanao del Sur. Okay. Thank you. Mabuhay po kayo, Colonel.